Pilipinas. Kung saang sulok mo kayo ng mundo, naroon sana nasa maayos kayong kalagayan. Magandang gabi po sa mga nandito sa UK, alas 10 ng gabi. Napa-live ako, biglaan. Walang masyadong preparation ito mga ka-Keyers kasi gusto kong mauna kayo, or kung hindi man tayo mauna, huwag tayong pahuhuli sa balita ngayon, sa breaking news. At ito po ay tungkol sa reversal ng position ng World Health Organization about lockdowns. Ngayon sinasabi na nila na huwag nang mag-lockdown, okay? Pero bago yon, ito po mga ka-Curious, ang nai-excite po ako kasi sinabi ko na po sa inyo na mag-antay na lang tayo as the events unfold, dahil wala nang ibang rason na hindi mabibisto lahat ng nangyayari sa mundo, okay? So, itong October, blessing po talaga. Lalo na yung itong pagkaroon ng di umano ng coronavirus ni Presidente ng Amerika, si Trump. So, natutuwa po ako kasi hindi ko matago yung aking tuwa. Kasi ito na yung pinakakaantay natin. Ito na so far ang pinakamalaking balita sa ngayon. Dahil maiibsan na ang paghihirap ng mga millions of people around the world. Dahil nga dito ito palagay ko ang isa sa pinakamalaking nag-trigger kung bakit napilitan na itong mag-reverse o baliktarin na ang posisyon nila ng World Health Organization sa lockdown is dahil itong pagka nagka-positive si Trump ng coronavirus, at after less than 3 days lumabas siya stronger than before. He is ready now to go out and continue his campaign. So ang hindi nakikita at dina-downplay ngayon ng karamihan sa atin, lalo na ng media, itong importansya ng paggaling ni Trump, na yung sinasabi niya na tingnan nyo, 74 years old, I stood tall here, stronger than before, na walang bakuna, okay? Walang bakuna. Sa gamot lang na nandyan na, mga gamot na pinatigil ng World Health, or na hindi ipagamit sa tao ng World Health Organization. So hindi natin babanggitin yung cocktail ng gamot na yon, dalawa po yon. Kung sino man yung gustong magtanong kung ano yung gamot na yan, napag-usapan na natin yan sa video na na-take down, dahil nabanggit natin yung gamot na yan, kaya hindi ko babanggitin. Anyway, yung dalawang gamot na yan, plus nilagyan siya ng Regeneron. Yung Regeneron na pinapaulit-ulit niya sa interview ngayon, yun yung parang booster yon. Sabi ng mga doctors niya, therapeutic daw yon. Pero ang sabi ng presidente is, for him, it is a cure. Dahil pagka-take niya nung ano na yon, parang ini-inject daw ata yun eh. Hindi ko lang ma-sure, pero yun ang pagkakarinig ko na ini-inject. Pagkalagay sa kanya ng Regeneron na yon, sabi niya within 24 hours gusto niya niyang lumabas. So you could just imagine, ito talaga yung pinaka-importante. Kaya nga sabi ko, sa loob-loob ko, ako akin lang naman ito, personal opinion, na palagay ko, hindi talaga ako naniniwala na nagkaroon siya ng coronavirus. Political movie to eh. Just to show to people na, tingnan nyo yung tinanggal na tweet ni Presidente. Tinanggal yung tweet niya na sinabi niya, wag kayong matakot na itong virus, nandyan na yan, meron na mamatay na 100,000 people, just like common flu, pero hindi tayo nagla-lockdown, di ba? Sabi niya. At sa ibang bansa, sabi niya, sa ibang bansa it can be lethal, sa ibang bansa hindi. So kailangan natin matuto, we have to live with it. Katulad ng natututo tayong tanggapin na nandyan yan, buong buhay natin nandyan yung trangkaso. So this is a message of hope, at yun yung tinanggal ng Twitter. Kasi ayaw po nilang malaman ng mga tao na itong 74 years old na matanda na, buhay, malakas pa kesa sa before. After all, na nandyan na available yung mga gamot na ipinatigil mismo ng mga taong nagmamando nitong
coronavirus, kasama na dyan, of course, ang World Health Organization. Ipinatigil nila, tinakot yung mga doktor kung sino mang magpiprescribe ng mga gamot na nandyan, na lalo na yung HCQ na matagal na nandyan, 65 years. So ito po mga ka-curious, ang pinakamalaking, kumbaga nag-trigger, okay? Na itong mga leaders ngayon, nagba-backtrack na sila o na nire-reverse na yung mga positions nila before, okay? So malaking bagay po talaga itong ginawa ni Trump dahil hindi na nila po pwedeng ididmahin itong nangyayari kasi all the science explained, nandyan yung mga experiment na yung mga gamot, matagal na it's available, sinupress lang nila, itinago lang sa karamihan ng tao. Kaya wala nang rason kung bakit itong mga leaders ngayon, siguro ko hindi natin nakikita pero nai-imagine ko kung ano yung status nila ngayon, na siguro nagpara silang mga rats na dumating yung cat, nagtakbuhan, naglusot, nagtakbuhan na sa mga butas. So ito na ang nangyayari ngayon. Kailangan na nilang sabihin yung totoo. Ngayon mga ka-curious, meron akong ipapakita sa inyo. Ito yung ating so far sa after months na lagi akong umiiyak dahil sa nakade-depress ang nangyayari sa atin. Ito na po mga ka-curious ang sinasabi ko sa inyo months before na ago. Nasabi ko mag-antay na lang tayo as the event unfolds na may mananagot dito. Ito po ang headline mga ka-curious. Ang sumulat, ayan po. Aywan ko kung nakikita nyo yung headline. Anyway, ilalagay natin yan dyan sa comment section. Sabi, World Health Organization official urges world leaders to stop using lockdowns as primary virus control method. Ayan na po mga ka-curious. Sinabi ng isang World Health Organization official. He is a special envoy on COVID-19, urged world leaders this week to stop using lockdowns as your primary control method. Ang pangalan po nitong envoy to, World Health Organization envoy on COVID-19, si Dr. David Nabarro. Nagsalita po siya sa Spectators na ang host po nito is si Andrew Neil. Isa po siyang broadcaster at journalist, Scottish. Okay, isa po siyang Scottish broadcaster and journalist. Nagpa-interview po itong si Dr. David Nabarro. Okay? At pakinggan niyo po kasi napaka-interesting po itong interview na to mga ka-curious. But we had Professor Sunetra Gupta from Oxford University on, and she was implying, and I'm mentioning you because you have a global mandate, a global view, but a problem we don't think about in lockdowns is that they're very nationalistic. That if we lock down our economy, then it hits our economy, but it also means we are not buying stuff, we're not trading with weaker economies, we are not just destroying our own jobs, we're destroying the jobs of all those that in the poorer parts of the world that export to us. That seemed to me to be a reasonable point. Really important point by Professor Gupta. I want to say it again. We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as primary means of control of this virus. The only time we believe a lockdown is justified is to buy you time to reorganize, regroup, rebalance your resources, protect your health workers who are exhausted. But by and large, we'd rather not do it. Just look what's happened to the tourism industry, for example, in the Caribbean or in the Pacific, because people aren't taking their holidays. Look what's happened to smallholder farmers all over the world because their markets have got dented. Look what's happening to poverty levels. It seems that we may well have a doubling of world poverty by next year. We may well have at least a doubling of child malnutrition because children are not getting meals at school and their parents in poor families are not able to afford it. This is a terrible, ghastly global catastrophe, actually. And so we really do appeal to all world leaders. Stop using lockdown as your primary control method. Develop better systems for doing it. Work together and learn from each other. But
Narinig nyo yan? Narinig nyo? Whew! Ngayon pa siya nagsasalita? Dapat noon kayo nagsabi. Dapat naibsan. Biro mo, sinasabi niya ngayon na ang dami daw ng negative consequences nitong lockdown all across the world, devastating tourism industries, increased hunger and poverty. Just look what happened to the tourism industry in Caribbean. Hindi lang Caribbean po. Buong mundo po. Buong mundo. Ang dami niyong pinatay na tao dahil sa lockdown. Sinasabi niya na mag-i-increase, magdo-double daw ang child malnutrition. Ano pa ang poverty? Doubling the world poverty by next year. Ganon na. Devastated lahat. Ngayon sasabihin nyo, ngayon hindi daw nilang, oh my God, hindi daw sila nag-advocate ng, ganun lang kasimple, i-deny lang nila, i-reverse lang nila yung position nila. After all na tinakot nila ang tao, ganun lang kasimple. Sasabihin nila, babaliktarin na hindi sila nag-advocate ng lockdown. After all, these months and months, at ngayon ini-extend pa yung lockdown. Nag-iisip pa yung mga ibang presidente na another 6 months sa Pilipinas, naging stricter pa. Ngayon mag-urge niya na stop na. World leaders, sinabi niya na tigilan na yung lockdown dahil hindi yun daw ang best solution. My God, aywan ko anong nangyayari dito sa mundo. My goodness. Ngayon lang sila, sana yung mga lawyers, alam niyo ba mga ka-curious, yung mga lawyers, kayo na po ngayon ang may chance na gumawa ng move. Kailangan po talagang managot ang mga taong involved dito. Kasi hindi po pwedeng hindi mo po pwedeng sasabihin na we don't, parang naguhugas kamay ka, hindi ka nag-advocate ng lockdown. Or at least, bakit pinatagal nyo ng ganitong ilang months kung hindi pa si Presidente ng Amerika siguro gumawa nitong move, hindi pa rin sila magsasalita. Dahil hindi na po nila ma-justify lahat. Dahil nakikita na lahat ng mga records na mas marami pa ang millions ang namamatay na dulot ng lockdown. Pinatay nila ang ekonomiya. Hindi lang ang ekonomiya ang pinatay nila. Pinatay nila ang maraming tao. Yung mga tao na tinakot na nandoon sa mga bahay, hindi nagpa-hospital kahit masakit na sila, grabe na. Mas pinili pa nila magstay sa mga bahay nila dahil kung mapunta sila sa hospital at mamatay, hindi na sila makikita ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi na nila mayayakap ang mga mahal nila sa buhay. Paano na ngayon yung permanent na nawala ng trabaho? Yung mga small businesses na ngayon wala na. Ngayon sasabihin mo lang tigilan na yung lockdown? Kailangan talaga kayong managot. Kailangan, hindi po pwedeng, in the case of the Philippines na lang, hindi po pwedeng sasabihin ni Presidente Duterte na kasi desisyon niya ni Duque. Kasalanan ni Duque yan. Dapat lahat kayo kung sino man, hindi niyo po pwedeng sasabihin na wala kayong alam. Wala akong mga researchers na tutulong sa akin, pero as pagkatapos pa lang na i-declare as early as March 11, alam ko na itong nangyayari ngayon is, hindi ko lang masabi sa mga vlogs ko, tingnan yung mga ka-curious, panoorin yung aking vlog. I started posting, my first vlog is March 22, but before I posted that, 2 weeks na akong gumawa ng video. Hindi ko lang masabi na diretsahan na this is a hoax. But ever since March, naisip ko na yon. How much more kayong mga nasa gobyerno, kailangan kayo managot. Hindi nyo po pwedeng pikitan ito dahil hanggang ngayon, itong mga nangyayari ngayon, permanent ang damage na nagawa ninyo sa millions of millions or maybe billions sa buong mundo. So, mga ka-curious, ito na lang po. At antayin na lang natin mga ka-curious ang susunod pa. Darating na po yung time of reckoning, darating na po yun. Kaya mga ka-curious, itong balita na to, hingi tayo,
humingi tayo, magmakaawa tayo sa Pangulo na pakinggan niya. Dahil ngayon meron na, hindi lang itong si Navarro ang nagsasalita na ang mga world leaders sa buong mundo dapat tigilan na ang lockdown. Sana, Presidente, nakikiusap po kami sa inyo, tigilan na po para maibsan ang paghihirap ng mga tao, ang gutom. Makinig naman kayo, please. Wag nyo nang ipikit yung mga mata ninyo. Ang daming nahihirapan. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi kayo ang nagdedesisyon. Part kayo ng mga desisyon dahil kayo ang nandyan. Sana wag nyo na pong patagalin mga mahal na Pangulo. Nakikiusap po kami, tigilan niya po ng lockdown. At wala na po